Yo, what up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, before tayo mag-start sa ating topic, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. At pwede ka rin mag-like at mag-comment para sa iyong opinion sa ating tatalakayin na topic. So, bago tayo proceed sa ating topic, gusto ko lang sabihin sa inyo na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kita nyo naman yung kaganapan, kaguluhan sa mga bansa, bayan, syudad, at kung ano-ano pang nangyayari, no? So, ayun. Hanggat may hininga pa, repent. Repent sa kasalanan at magpasakop sa kalooban ng Diyos. So, yun lang. Nitong September 21, 2025, naganap ang isang rally sa Luneta Park, no? So, maraming post sa social media bago dumating yung September 21, no? Nananghikayat sila na magkaisa ang mga taong bayan na magpunta sa Luneta para isigaw ang tinig ng bawat Pilipino, no? Para sa akin, walang masama na magkaroon ng pagtitipon ang mga Pilipino at isigaw kung ano yung gusto nilang sabihin para sa ating government na bulok, no? Para sa mga namumuno na mga mau, mga kung ano pa man pwede nang itawag. But gusto ko lang sabihin na kung ano sila, ganun din naman tayo, no? Walang pinagkaiba sila tsaka tayo. Pare-parehas tayong makasalanan. Pare-parehas tayong sinungaling, pare-parehas tayong magnanakaw. Yes. Magnakaw ka ng milyon or magnakaw ka ng piso, parehas lang 'yun. Parehas lang yung kasalanan sa Diyos, no? Kaya ang dapat nating gawin ay magrepent, magsisi sa ating kasalanan. So, sa rally, hindi naman masama para sa akin kung na-organize lang ng maayos at tama yung mga proceed na ginawa nila, no? Dahil maraming mga kabataan na nakisali sa rally na hindi naman naiintindihan ang ibig sabihin ng rally. Kita nyo naman yung nangyari, no? Nagkagulo, may nagsunog, may nambato. Yung bang akala mo mga geng-geng sila. Akala mo mga gangster sila. Akala mo yung kalaban nila mga pulis eh. Yung mga pulis, hindi naman natin kalaban yan, no? Sila ay pinapasahuran ng government, kaya ayun yung trabaho nila, na ihatid yung kapayapaan na hindi magkaroon ng kaguluhan. But nangyari nga sa rally, no? Dahil sa mga kabataang hindi naiintindihan yung ibig sabihin ng rally, no? Meron doon nakulong mga kabataan, no? At nagiiyakan yung mga magulang ngayon dahil hindi pa nakakalabas ata yung mga bata. At may mga adult din naman na nakakulong. Ewan ko kung may mga trabaho ba yon. So kung may mga trabaho sila, ay kawawa yung kanilang pamilya. Dahil imbis na ipasok, magtrabaho, ayun, nakakulong sila ngayon. At problemado pa sila kung paano sila makakalabas. Dahil may kaso yan eh, di ba? Lumabag ka sa protocol ng batas. Pwede ka naman mag-rally doon, siguro kung dapat bago mo mag-start yung rally na-organize ng maayos na kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat sabihin. Kasi dumating tayo sa physical eh, no? Pare-pares lang naman tayo mga Pilipino. Hindi naman natin kalaban yung mga pulis. Yung mga kabataan kasi, ang tingin nila, kalaban nila yung pulis. Pero yung mga pulis, hindi natin kalaban yan. Kumbaga, parehas lang din yan sila eh. Kumbaga sila, Pilipino rin, nagabayad din ng buwis, nagabayad din ng tax, parehas lang din natin. Di ba? Pero bilang isang pulis, yun yung trabaho nila na proteksyonan o depensahan yung kaguluhan na magaganap. At ang totoong kalaban natin dito ay hindi naman kapwa nating tao eh, kundi yung kasalanan mismo. Yung kasalanan na nandun sa tao. Di ba? Sabi sa Bible, sa Old Testament, 10 utos, 10 commandment, huwag kang magnanakaw. Diba? Tapos, magnanakaw,
kapatid ng sinungaling. So lahat tayo guilty doon. Lahat tayo sinungaling. Lahat tayo magnanakaw. Hindi lang pera, 'di ba? Hindi lang about sa pera. Hindi lang about sa yaman. Lahat tayo guilty doon. Kaya ang dapat natin gawin kung magrarally tayo, no? Kung gagawa tayo ng rally or magrarally tayo, hindi about sa kapwa Pilipino dapat kundi about sa repentance, about sa pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Dahil yan yung ugat ng lahat. Kung bakit yung tao nagnanakaw, kung bakit yung tao pumapatay, kung bakit yung tao nangangalunya, kung bakit yung tao gumagawa ng kasamaan. Yan yung ugat, kasalanan. Dahil ang tao ay makasalanan, no? Lalo ako, makasalanan ka rin. So lahat tayo dapat ay magrepent, magsisi, tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos, no? Sabi sa salita ng Diyos, sabi sa Bible, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso at pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Yan. Yan yung mga dapat nating gawin. Dahil kung hindi natin gagawin yan, wala na. Lalamunin tayo ng sistema. Lalo na yung pera. Yung pera. Sabi nga ng Panginoon, sa mayayaman, ang mga mayayaman ay mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayayaman. Dahil nga kapag mayaman, pera ang nasa isip, hindi na yung kapwa. Kagaya ng mga nangyari sa project, di ba? Nangyari sa mga ghost project, baha dito, baha dun, ulan dito, ulan dun. Yung bang gumastos ng malaki yung government natin para maayos yung sistema ng Pilipinas. Pero itong mga nakaupo ay nasilaw sa salapi. Imbis na tignan yung kanilang kababayan, sabi nga 'di ba, mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi lahat ng mga Pilipino, nagbabayad tayo ng tax ng buwis Nagbabayad tayo ng buwis. Kumbaga parang ipon natin yan lahat alkansya yan yung kaban ng bayan parang alkansya yan. Ipon nating lahat yan. Lahat tayo nagbabayad diyan, 'di ba? Lalong-lalo na syempre yung mga malalaki yung sahod, mga kumikita ng mas malalaki. Sila talaga yung mga diyan, nagbabayad ng mga tax. Mas malaki yung kanilang binabayaran diyan kaysa sa ating mga mahihirap, 'di ba? Kaya hindi tayo pwedeng mag-demand ng aawayin natin yung mga pulis, gagawa tayo ng mga dahil sa mga buhayan na nandun sa loob ng government. Tandaan natin lagi, no? May proseso yan, may proseso kung paano yan inaayos sa loob, no? Kasi madali lang naman tukuyin kung sino talaga yung nagnakaw, kung tutuusin, no? Pero dahil nga batas nga, meron silang law na sinusunod para malaman kung sino talaga yung mga kasabwat. Parang pinapaikot-ikot pa, di ba? Para malaman kung sino talaga yung mga kasabwat, no? Sabi nga ni Pangulong Duterte dati, di ba? Naalala niyo yun? Yung siya pa yung nakaupo. Kapag inubos niya daw yung mga addict sa Pilipinas o yung mga source ng drugs, parang kinalaban niya na daw yung government. Yung Pilipinas mismo yung kinalaban niya. Kasi nga yung mga nandun, mga nagpakaupo, halos karamihan, di ko naman nila lahat, nasa sistemang bulok. Parang tayo, bulok din naman tayo Madalas, gumagawa rin tayo ng mga bagay na hindi dapat gawin. Kasinungalingan, kamanyakan, basta lahat ng kasalanan nasa atin yan, no? Itong katawan kasi natin, makalaman to no? But kung meron tayong pag-unawa sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, yung isip natin mismo yung magbabago kapag lagi tayong babad sa salita ng Panginoon. Yung mismong isip natin, hindi na mapopokus dun sa money. Hindi na mapopokus sa mga kayamanan, kundi mapopokus na dun sa sa mga ginagawa nating kasalanan. Na magrepent tayo palagi, na magsisi, na pagsisihan lahat ng ginagawa natin. So sabi sa Bible, 'di ba, yung may dalawang tao na nagpunta ng templo, no? Yung isa, Pariseo, at yung isa naman maniningil ng buwis. Yung Pariseo, nagpapasalamat siya na Pariseo siya,
At hindi siya katulad ng mga maniningil ng buwis na magnanakaw. Parang bang self-righteous siya na dahil sinasabi niya na hindi siya kagaya ng ibang tao na magnanakaw, perfect siya, yung tingin sa sarili niya. At yung isa naman na makasalanan, yung maniningil ng buwis, ano siya, humihingi siya ng tawad sa Panginoon. Nagsisisi siya. Hindi nga siya makatingala sa langit dahil sa ginagawa niya eh. Dinadagukan niya pa yung sarili niya. Yun yung dapat nating gawin bilang mga Pilipino, no? Magrepent, magsisi sa kasalanan natin. Hindi naman natin kailangan mag-away-away o magkaroon ng watak-watak na kaisipan eh. Bagkus pagkakaisa, kapayapaan. Meron doon nakita ko palad ng One Piece eh, no? Pero hindi naman kasi dapat yun yung ilagay eh. Kasi yung palad ng One Piece, ano lang yun, anime lang yun eh. Mali yun. Dapat ang nilagay nila doon, yung pangalan mismo ni Jesus Christ. Yun. Yung mismo dapat nilagay nila doon, Jesus Christ. Kasi sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Di ba? So pag sinabing kapahingahan, peace. Peace. At laging sinasabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Di ba? Kapanatagan. Kaya walang ibang dapat gawin kung magrarally tayo. Hindi about patungkol sa ating mga sarili, kundi patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Yan yung dapat nating gawin. Kasi nandun yung peace eh. Nandun yung kapayapaan. Nandun lahat. Nasa Kanya lahat. Wala sa ating mga tao. Dahil tayong mga tao ay makasalanan. Kung ang tingin natin sa mga nakaupo sa government ay mga magnanakaw at ang tingin natin sa sarili natin perfect tayo, wala tayong pinagkaiba sa Pariseyo. Diba? Kaya ang dapat natin gawin, magrepent eh. Ang dapat natin gawin sa kanila, magsisi sila. Magsisi sila sa kasalanang ginawa nila at magbalik loob sila sa Diyos. Yun lang yung dapat natin gawin. Kasi lahat tayo haharap sa judgment eh, pag namatay na tayo eh. Lahat ng ginawa natin dito sa mundo ay pagbabayaran natin yan after natin mamatay. Kaya yung mga korap na buhay pa hanggang ngayon, magsisi na sila, magrepent na, aminin lahat ng kasalanan, 'di ba? Sabi ng Bible, sabi sa 1 John 'yon, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, ikaw ay papatawarin ng Diyos. Papatawarin ka ng Diyos. Kung pagsisisihan mo ng buong puso, no? Yan yung kailangan natin gawin. Magsisi, talikuran yung kasalanan. Hindi kasi kung kasalanan lang pag-uusapan, lahat naman tayo guilty. Kayong mga umattend ng rally, mga nagkagulo doon, no? Gumawa ng gulo, is pare-pares lang tayo makasalanan, no? Kumbaga tuwan-tuwa yung sa atin Diablo sa ginagawa natin Tuwan-tuwa siya kasi tayo mismo mga Pilipino nagkakagulo. Parang yung mga nakaupo, tuwan-tuwa rin yan sila habang pinapanood yan kasi kung gagamitin mo yung mindset mo, yung utak mong matalino, kung gagamitin mo yan, pumunta ka ng rally, what your purpose? Ang purpose mo, gusto mong sabihin yung gustong sabihin ng mga taong bayan. Yes. Pwede mo namang gawin yan sa social media Mas mainam pa, di ba? Wala pang gulo. Dito paulit-ulit mong sabihin, paulit-ulit mong ilahad yung mga gusto mong sabihin, no? May social media tayo Basta sabihin na naman ninyo yung mga keyboard warrior. Pumunta ka doon ng rally, what your purpose? Siyempre gusto mo ng kapayapaan, di ba? Ngayon, ang nangyari, pumunta ka ng rally, nagkaroon ba ng kapayapaan? Kundi, kaguluhan lang ang nangyari, di ba? Ayan, marami nakulong. At yung mga nakulong, tuwan-tuwa na naman yung government. Piyansa ka magbabayad ka ng pera. Ngayon yung binayad mo, na nakawin na naman, sinong talo? Ikaw pa rin. Di ba? Minsan kasi kailangan natin gamitin ng maayos yung utak natin, Gamitin natin ng tama. Lagi natin isipin na yung rally, isa lang din yung niyan, yung organisasyon nag-o-organize niyan. Nasa taas lang din mismo sige, gawa tayo ng rally para magkagulo or umano yung taong bayan para mailabas nila yung mga tinig nila. Hindi ba natin naiisip na about sa president or vice president na nasa loob ng Pilipinas, parang pinag-rumble lang yan para mas dumami yung pera. Para mas maglabas ng pera lalo. Di ba?
Kaya ang dapat nating gawin palagi, ipag-pray natin yung mga namumuno sa bansa natin. Ipag-pray natin yung mga senador, lahat mula sa pinakamababa, mula sa konsehal, mayor, gobernador, lahat hanggang presidente, no? Ipag-pray natin sila na na magkaroon sila ng takot sa Diyos, na magkaroon sila ng pagsisisi sa mga kasalanan nilang ginagawa. Katulad natin, ipag-pray din natin yung mga kapwa natin sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, no? Magkaroon tayo ng pagsisisi palagi. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos, no? Kasi isipin mo, kung galit ka sa presidente, galit ka sa senador, galit ka sa gobernador, galit ka sa mayor, ang katumbas kasi noon, pagiging mamamatay tao, 'di ba? Sabi sa Bible, kung sino man napupuot sa kanyang kapatid, siya ay mamamatay tao. Napupuot pa lang 'yun, mamamatay tao ka na. So lahat tayo magkakapatid, no? Dahil isa lang naman ang lumikha sa atin, Diyos lang naman. Kaya kung mag-isip ka ng negative sa kapwa mo tao, mamamatay tao ka na. Sa harap ng Diyos, no? Hindi sa batas ng tao. So mabigat na agad yung kaso mo, 'di ba? Kaya ang dapat gawin, ipag-pray natin. Ipag-pray natin ang mga namumuno sa ating bansa. Ipag-pray natin sila. Ipag-pray natin. So yun lang mga kapatid. God bless everyone.